po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Pinagdiriwang din po natin ngayon ang World Day of the Sick. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ryan Salvacion. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba ka namin sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa may mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinatakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga ketongin. Ang pagkatakot at pagkamuhing ito ang pamantayan sa pag-unawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga, o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggat may sugat, siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang mga nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwaran ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon.
Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang kitunging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyong mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus, naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Nasa ika-6 na linggo na tayo sa karaniwang panahon at ito po yung huling linggo sa unang parte ng karaniwang panahon dahil ngayong Miyerkules po, papasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. It's already Ash Wednesday. In other words, Kwaresma, this 40-day celebration and preparation for the greatest feast or the greatest solemnity of the Church, which is the resurrection of the Lord, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At the same time, today is February 11. Big sabihin, kapistahan rin po ng Our Lady of Lourdes, Mahal na Birhen ng Lourdes, na kung saan ito rin po itinala ng simbahan, World Day Prayer for the Sick, para sa may mga karamdaman. Because one of the important things that was been done in the apparition at Lourdes was the healing of the sick people. Kaya nga ho, ang Lourdes, even until today, is one of the most famous pilgrim sites in the world. Kasi mga taong gustong gumaling sa kanilang mga karamdaman, pupunta sila sa simbahan ng Lourdes. Pupunta doon sa grotto na kung saan nagpakita ang mahal na Virgen Maria kay Saint Bernadette Soberano. And this celebration, Our Lady of Lourdes, is at the same time, very timely with our readings for today. Kasi yung mga pagbasa natin, something to do sa isang karamdaman, a particular dreaded kind of disease, and the healing of this disease. Ano ho bang karamdaman ito? Ano ho ba ang sakit na ito? Yung tinatawag po nating leprosy o ketong. In ancient times, especially in Jewish culture, ang salitang ketong o leprosy, it is an umbrella term. In other words, it is not only referring to leprosy as leprosy, but all other kinds of dreaded skin diseases na nakakahawa, na walang pangalan, that the only word that you can use is leprosy. So, grabing sakit sa balat na nakakahawa at kinakatakutan ng maraming tao. That's why leprosy is known to be first as a physical alienation, secondly as spiritual alienation.
Ano ba yung narinig natin sa first reading from the book of Leviticus? The law on leprosy. Na kung ang tao is being known or diagnosed with leprosy, that person is being alienated from his family and from his community. Now, yun yung po yung tinatawag natin na physical alienation. Para di ka makahawa, you have to be separated from other people. So, pinapaalis ka sa lugar mo. Pinapaalis ka sa pamamahay mo. Pinapaalis ka sa syudad na kung saan nakatira ka. So, you will be living outside the city or outside your town. Sino yung makasama mo? Yung ibang mga tao na meron ding ketong o leprosy. Hindi ka pwedeng lumapit kahit sa mga taong mahal mo. So, that's physical alienation. Para hindi ka makahawa. So, ano pa yung sabi sa ating first reading? Na kung ang may ketong, alam niyang may taong paparating, anong sasabihin niya? Sisigaw siya, marumi, marumi. Unclean, unclean. Kasi, he has to warn the person who is drawing near na may kitongin doon so that that person can, he can go away para hindi siya makalamit sa taong may ketong. So, try to imagine that isolation. Kaya nga ho, tinatawag yung taong kitongin, the living dead, buhay na patay. Because how can you live normally? You are not with your loved ones. You are not with your community. You are just outside the city or outside the town. And kung lumapit ka sa mga taong walang sakit na ketong, you can be killed. It is legal to kill a person with leprosy if that person draws near to you. Kung hahawakan ka ng taong may ketong, you can be stoned to death. That person can be stoned to death. So imagine that kind of life, how miserable it is. Sabi nga ng mga Bible scholars, ang distansya ng isang taong may ketong sa taong walang ketong should be 6 feet. Ibig sabihin, 6 na talampakan. Tapos kung mahangin yung panahon, 150 feet. Layo-layo. So hindi talaga pwedeng lumapit sa mga taong walang sakit na ketong. Pero ano ba yung nangyari sa ebanghelyo natin ngayon? Merong isang tao na may ketong, lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo. So this is already, what do you call this? Sinuway na niya yung batas o utos tungkol sa taong may ketong. Lumapit siya kay Kristo. Anong sabi ng libro ng Levitico? Hindi pwedeng lumapit sa taong walang ketong. Pero pumunta siya kay Kristo. Kasi marami na siyang naririnig na mga milagrong ginawa ni Kristo, na pinagaling ni Kristo ang mga taong may sakit. That's why, itong taong kitongin, he took the risk. So, nanalig siya kay Kristo, lumapit siya kay Kristo, posible siyang mamatay. He can be stoned to death because he's disobeying the law of Moses in regarding to leprosy. Pero lumapit siya. And you know, this person, he was not disappointed. At ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang yung sinabi na gumaling ka. Ano yung sabi ni San Marcos? Hinawakan ni Kristo ang taong may ketong. At napagaling ang taong ito. In other words, my dear brothers and sisters, di ba sabi, hindi pwedeng pumawak ang taong may ketong sa walang sakit na ketong para hindi siya makahawa. Pero ngayon, baliktad yung nangyari. Si Kristo, hinawakan niya yung taong may sakit, hindi siya nahawaan. Anong nangyari sa taong ketongin? Siya ay napagaling. In other words, my dear brothers and sisters, all of us here are actually people in need of healing. Nangangailangan ng kagalingan sa ating katawan o sa ating kaluluwa. Lahat naman po tayo, di ba, makasalanan. Ibig sabihin, kung makasalanan tayo, we have a spiritual wound that in needs of healing, na kailangan natin ang Diyos. In other words, ang ebanghelyo natin, tinuturuan tayo that we should imitate what the leper did, to took the risk and to trust in Jesus
and to go to Jesus and to ask for healing. Ano ba sa buhay mo o sa buhay natin ang nangangailangan ng kagalingan? That is in need of repair. That is in need of God's healing. Ano ba yung pinapanalangin mo? Do you have the faith just like the faith of the person with leprosy? Kasi kung lalapit tayo kay Kristo at hihingi tayo ng tulong, we will not be disappointed if we simply have the faith just like the leper. So, my dear brothers and sisters, let us not hesitate to draw near to Jesus. Kasi wala naman pong ibang gusto ang ating Panginoon kundi gumaling tayo, that we become closer to Him. And if we receive healing, because we believe in Jesus, ano yung sinasabi sa atin ni San Pablo? Na kung uminom man kayo o kumain, lahat ng inyong ginagawa ay magbigay ng karangalan sa Diyos. In other words, when a person receives healing, when a person receives transformation from Jesus, maging katulad tayo nung taong napagaling mula sa ketong. Ano yung ginawa niya? Nagpasalamat siya sa Diyos, and he proclaimed to other people kung ano yung ginawa ni Kristo sa kanya. So in other words, when we receive healing, let us also share it with other people. Kung natulungan tayo ng Diyos, atin rin po itong ipagsabi sa iba so that other people will also be moved to go to Jesus. Na yung buhay natin ay maging pamamaraan ng Diyos para abutin yung mga taong napalayo na sa Diyos. So, it should be our mission. Pero, mangyayari lang po yan if we personally encountered the Lord in our lives. Kung tayo po mismo ay nakatanggap ng kagalingan galing sa Diyos. Because you cannot give what you do not have. The most trustworthy, effective missionary is the person who truly received Jesus in his or her life. Ganun lang po yung pamamaraan para maging totoo tayong mga misyonero sa ibang tao and we can lead other people to Christ if we truly encountered the Lord and we were truly healed by the Lord. So let us not hesitate, especially in moments of prayer, especially in the holy sacrifice of the Mass, draw near to Jesus. Ang lumalapit kay Kristo is never disappointed. Ang lumalapit kay Kristo ay napapagaling. What we have to do is simply desire for it, believe in it, and trust always in the Lord. Amen. Pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang kitongin, kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang kitongin pagkatapos, sadyang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at mga pinuno nito ang tapang na ibinunsod ng Espiritu Santo, nang sa gayon, mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumabalangkas ng mga programa na maaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapapakinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan, at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloy nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ng paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay punitahin, sa inihain, bilang pagkain ninyo, pinagsasaluhan at pagsasaluhan, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilan ng mga nakakagaling na utos sa turnesos na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aking kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagyaw mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo,
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus, Ilumino, aking sulat puso, na aking kapwa mo kasi ang sakit ng magbigas na higit. O Jesus, Ilumino, aking sulat puso, na aking pahamon. Kapwa mo kasi aking sulat ng iwan ay gawin kahon ng iyong karinasan. O Jesus, ilumin mo aking sulat ng puso, na aking pahamon. Kapwa mo kasi ako kasi Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain
alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikisa sa kamalmahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, panalangin mo kami. Magsiupo po. Mga paalala at paanyaya, sa darating na February 14, Ash Wednesday, ang mga misa dito sa ating parokya ay sa ganap na 7 ng umaga at 6 ng gabi. Bilang paghahanda sa panahon ng Kwaresma, magkakaroon po tayo ng kumpisalang bayan sa February 22, araw ng Huwebes, sa ganap na 7 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa gaganaping bisita iglesia sa March 9, araw ng Sabado. Ito po ay iikot sa 7 simbahan ng Bataan. Para sa mga interesado, maaari po lamang na magtungo sa opisina ng parokya o makipag-ugnayan kina Sister Emmy Has, Sister Ana Siriaco, at Sister Lea Pedragosa. Maraming salamat po. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahala, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.